po, ihanda na po natin ang ating puso at isipan, higit sa lahat as we invite the Holy Spirit sa ating pong kalagitnaan and as we welcome now sa ating pong maghahayag ng makapangyarihang salita, and let the anointing and the fresh revelation and the wisdom be upon her sa ating pong butihing at masipag na winhead, Sister Glenda Mamba. Good morning po. Amen. Amen. Thank you po, Sister Joyce. Ayan, isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, at alam ko pong handa na po tayo para pakinggan po yung katuruan po na ituturo sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Let us pray po muna. Yes, so God, morning Father, good morning Jesus, good morning Holy Spirit. I acknowledge, Lord, that apart from you, I can do nothing, Lord. Kaya po, Panginoon, panalangin ko, Panginoon, ang iyong karunungan, ang iyong katalinuhan, ang iyong kapuspusan ng banal na Espiritu, O God. Ang mga press revelations, O God, upang yung topic namin ngayon ay lubos na manawaan ng bawat isa sa amin, O Lord. Sa namin pinagkakatiwala po ang katuroang ito, O Lord, mula umpisa hanggang sa katapusan. And we pray, O Lord, ang bawat isa ay mas lalo pang papaalalahanan, O Lord, o maturuan kung paano pa kami, Panginoon, lumakad ng matuwid sa iyong banalapan, kung paano pa kami maging matapat sa pagsunod at paglilingkod sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik ko, Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ang topic po natin ngayon is hosting or hiding. Pag sinabi pong hosting, sabi po dito, ito raw po yung a person who receives and entertain guests. Di ba po, ano po, pag sa mga, halimbawa, pag may mga event po, di ba, kapag ikaw ay nag-host, kailangan live ka, buhay ka para hindi ba boring yung mga, di po ba, yung mga makikinig sa'yo o yung nandun sa event na yon, yung mga taong nandoon, para maging masaya po sila, di po ba? O kaya po, ito rin po yung, yung lugar ng kaganapan, di po ba? Siyempre kapag tayo, halimbawa pag tayo po ang host, di po ba? Halimbawa may pa-host, di ba po talagang piniprepare po natin yung lugar, maging maayos, komportable po yung mga taong pupunta doon. Ayan, di po ba? Maging okay po lahat, di po ba? Ayan. At pag sinabi naman pong hiding, alam na po natin to, nagtatago. Ayan. Sa hiding naman po, di po ba, pwedeng dalawa po ang pwedeng itago dyan. Yung in-hide mo yung kabutihan na ginagawa mo. Ayan, na ang Lord lang ang nakakakita. Pwede ring yung i-hide mo yung kasalanan na ginagawa mo. O kasalanan ng isang tao. Kasi sa hiding po, di ba? Minsan kung hindi ka yung nag-hide ng kasalanan, yung tao nagkasala, hina-hide mo, di po ba? May mga ganong pangyayari, di po ba? Ayan. So, sige po, sabi nga sa Matthew 66, verse 6. Okay. Sabi po dyan, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sits in secret will reward you openly. Ayan. Tanay ka po kapag tungkol po ito sa pananalangin po natin. Kasi di po ba, naalala po natin yung nababasa sa Bible, yung mga Pariseo po, di po ba, gustong-gusto po nilang manalangin yung sa maraming tao, sa nakikita ng tao, para ma-pray sila na lagi silang nagpe-pray, di po ba? Pero ang itinuturo sa atin dito po sa Matthew 66, kapag nanalangin tayo, doon po sa secret place. Dapat po tayo sa bahay natin, may isang lugar po tayo doon po talaga tayo nagpe-pray. Ayan. Mas maganda nga po yung di ba, yung may kwarto ka, po, may sariling kwarto na talaga pong wala kang disturbo, di po ba? Na talaga doon na talagang yung ikaw lang ang God the Father ang nag-uusap doon sa kwarto na yon. Ayan. Sabi nga po dito, Father who sits in secret will reward you openly. Ayan. Ang Panginoon po ang mag-reward sa mga anak at mga lingkod niya na talagang andun po na gumagawa po ng kabutihan po, gumagawa ng kabutihan na kailangan hindi na ipakita o ipagmalaki sa mga taong nakapaligid sa iyo. At ganun sa prayer natin, yan po ba, na talagang
ano na ang ang sarap na kayo nag-uusap ng the God of Father, sabihin mo po lahat sa kanya, kung anong nararamdaman mo, kung ano talaga yung mga needs mo, at alam ko naman po na ang Panginoon po natin di po talagang kahit kailan naman po talaga tumutugon siya sa ating mga panalangin. Kaya nga lang andun po yung yung yes, no, or waiting. Yan lang po ang natin. Kasi mayroong talagang instant na re-receive mo yung sagot. Mayroon naman po na yung pagkakataon na kailangan kang maghintay. Ayan, dinidevelop yung patience natin, yung faith natin sa Lord. Ando naman yung no, kasi baka ikakapahamak mo yun, o baka sa pagsagot sa'yo nun, mawala ka sa Panginoon. Mawala ka sa Panginoon. Kaya andun po talaga na basta tayo po, sabihin natin lahat sa Lord. Sabi nga po kung talagang kung yun talaga ang plano sa'yo ng Lord, kagustuhan o yung will sa'yo ng Lord, talagang mangyayari po yan sa buhay natin po. Ayan. Mayroon dalawang kwento po sa Bible. Ayan, about si Achan po at saka si Rahab. Unahin po muna natin si Achan. Si Achan po, ito po yung mula po ito sa lipi ni Judah, na kung saan po yung mga Israel po noon ay di ba ikakangkar nila yung Jericho. At ang pinakabilin-bilinan po sa kanila, lahat ng tao ay papatayin o wawasakin, lahat ng mga bagay doon. Di ba? Ay talagang wawasakin po lahat o susunugin po lahat. Ay itong si Achan po, may nakita po siyang robe na talagang andoon na made of pilak at saka gold. Parang siya parang siguro kay Achan parang sayang. Sayang kasi yung magkakapera po siya doon, di po ba? Kasi mamahalin. Mamahalin yung na yun. Kaya ang ginawa po ni Achan, kinuha po niya, ibinaon po sa ilalim ng lupa doon sa loob ng kanyang tolda. Kaya ang nangyari po, yung may ikakangker sila sa lugar ng Ai, ang nangyari po, tapos pinamalmanan po muna ni Joshua po yun, ay sabi nung dalawang nag-ano po na, ayun, mga 30,000 na daw ipadalang mga makikipaglaban po doon. Ibig sabihin parang na talagang mananalo sila, kaya gano'n na lang ipapadala. Eh di naman po si Diyos. Tapos na nangyari po, naitaboy po sila ng mga tao doon sa Ai. Naitaboy po sila doon sa mga tao yun. Tapos 36 po ang namatay po doon sa mga tao. Kaya po talagang si Joshua talaga ay ganun, grabe kalungkot dahil marami nga pong namatay. Bakit po nangyari yon? Bakit natalo po sila? Because kasalanan po ni Achan. Biruin niyo po na isang tao lang po yung nagkasala, pero nadamay po ang lahat. Nadamay po ang lahat. Kaya nung na yon, yung sinanong ni Joshua ang Lord, bakit ganun ang nangyari, God? Sana hindi mo na lang kami pinatawid doon sa Jordan kung kami na lang naman ay mapapatay ng mga Amoreo. Tapos sumagot ang Panginoon, dahil nga raw sa kasalanan na mayroon nga raw isa doon sa mga mga lipi na gumawa nga po ng kasalanan. Ngayon ni Joshua, kinabukasan si Achan na ngayon, at alam po ang nangyari. Imbes na si Achan lang po ang parurusahan, kawawa po, pati buong pamilya niya, buong sambahayan, lahat ng ari-arian ay sinunog po lahat yun. Napahamak po lahat. Kaya napakahirap po, no? Talaga yung taong nagtatago po talaga ng kasalanan, di po ba? Hindi lang ikaw yung napapahamak o mapaparusahan, kundi ang buo mong sambahayan. Kagaya sa Israel, imbis na si Achan lang pwede naman, si Achan na naman ang gumawa ng kasalanan, di po ba? Pero nadamay niya ang buong Israel. Yun po yung kwento about hiding. Kasi ang kasalanan yun na Achan, nag-disobey siya kasi ang sabi kasi, wag na wag kumuha ng bagay doon sa Jericho na pinapakangkar po sa kanila. Ito naman po si Rahab. Ang kwento naman po ni Rahab. Ayan. Teka lang po. Ito na po si Rahab. Ito yung
Teka, basahin ko lang muna dyan kay Achan po. He was hiding something. He faced certain doom. Ayan. Yung sabi ko nga po kanina, he was a soldier. He destroyed his family. He brought defeat to the nation. Natuloy nga po lang ang isang Kristiyano po, no? Talagang kahit may mga Kristiyano po kasi na ginagamit mightily, pero yun pala, may tinatagong kasalanan sa kanyang puso na hindi alam ni pastor, na hindi alam, o kahit mga pastor po, kahit sino po, na ginagamit mightily ng Lord. Minsan po may mga gano'n na na kung bakit napapahamak ang isang church, kung bakit siguro ganito, ganyan na nangyayari. Dahil may isa sa mga lingkod ng Diyos o sa ginagamit ng Panginoon ay namumuhay pa rin po sa kasalanan. Nagagamit siya mightily, pero deep inside, mayroon sa puso niyang kasalanan, tinatago. Tinatago. Kaya ibis na sila mapurusahan, buo na pong church ay, nadadamay po dahil sa kasalanang ginagawa niya. Kaya dapat as a leader, as a worker, as a son, daughters of God, talaga pong walang kasalanan tayong itinatago sa Panginoon. Talagang i-repent natin to sa Panginoon. Ito naman po si Roy Hub, ito naman po yung sa hosting naman po siya. Ayan. She was hosting someone, she has a promising future. She was a prostitute. Nakasalanan siya, di po ba? Ayan. She saved her family. She saved the nation. Ito namang kwento po ni Rahab. Kasi nga, di ba, ikakangkar po, nagpadala po ng espiya si Joshua sa Jericho po, di ba? Para sa atin po, yung lugar ng Jericho. At tumuloy po sila sa bahay po ni Rahab. At pinatuloy nga po nila. Ay, nalaman po ng hari ng Jericho, kaya nagpapunta po ng tauhan doon. Tapos, ang ginawa po ni Rahab, itinago niya po yung dalawang espiya doon sa taas ng bubungan ng kanyang bahay po. Tapos sinabi niya na, oo, totoo, may mating dito, pero hindi ko sila kilala, at umalis na sila. Yun ang sabi ni Rahab po. Sa ginawa niya pong yun, na tulong doon sa dalawang espiya ni Joshua, kasi po bago po yung paalis na po sila, sinabi po kasi ni Rahab doon sa dalawang espiya na, alam ko na itong lugar na to ay ibinigay na sa inyo ni Yahweh. Nakakarinig na po siya ng mga kwento tungkol sa mga Israelite, ang ginagawa ng Lord sa mga taga-Israel. Kaya talaga si Rahab na, talagang andoon na, parang nagkakaroon na po siya ng kaalaman, may mga alam na po siya tungkol sa mga nangyayari sa Israel at saka about God. Kaya talagang andoon na yung alam niya na yun ay magsisiyasat doon. Kaya alam niya na, kaya tinago po nila yun, parang hindi niya pinahamak. Okay. At sabi nga ni Rahab, sana pag nakanker niyo na tong lugar na to, pangako mo sa akin na ako, ng ang buong pamilya ay yung i-save, ay iligtas. At nangako naman po yung dalawang espiya po. At yung nagkataon na nga po na yung nakangkar na po yung Jericho, talaga pong si Rahab po, yung kanyang mga pamilya, mga kapatid at pamilya ng mga kapatid niya ay nadamay na iligtas. Ito naman po yung reward ng talagang kapag ikaw ay yung kabutihan po ang ginagawa po sa lingkod ng Diyos, o kabutihan na ginagawa mo po para sa isang church, di po ba? Hindi man tayo nare-rewardan ni pastor, hindi man tayo nare-rewardan ng mga leaders sa church, but andyan po talaga ang Lord na yung ginawa mo, hindi yun po mawawala. Di ba po, hanggang sa kwento ngayon, talagang hindi mawala yung kwento ni Rahab. Yun ang naging, anong tawag doon? Naging ni Rahab na talagang naging kwento po siya talaga na na talagang hindi siya nawawala na banggitin, ayan, kapag nagtuturo po ng salita po ng Diyos dahil dun po sa ginawa niya. Ayan, at sa kanya po nagmula yung si Boaz. Di po alam natin yung kwento ni Boaz, di ba, yung asawa po ni Ruth. Okay. Ayan. So, kailangan po talaga na yung sa bawat mga ginagawa natin sa gawain po ng Panginoon o sa isang lingkod ng Diyos, talagang hindi po ito nawawalang kalooban. Hindi lang ikaw ang napagpapala
buo mong pamilya, buong sambahayan mo. Kaya mo si Rahab, imbis na siya na i-bless yung kanyang pamilya lang, hindi. Nadamay yung kanyang mga kapatid, pati yung pamilya ng kanyang mga kapatid. So, ganun po mag-bless ang Lord, no? Package po. Ayan. Next po. God specifically told Israel not to take anything from Jericho after they conquered it, but to put it under a curse and bring total destruction to the land. I can disobey God's command. He took forbidden objects and bring total He took forbidden objects and hide them under the ground. Ayan na po. Pinento ko na po kayo kanina na talaga pong yung disobedient po, di po? Ang pag-disobey po talaga, andun po na, ikaw po ay napapahama kasama ng yung pamilya. Kagaya rin po ni Jonas, di ba? Nag-disobey po siya, di po ba, na, sinasanay ni Ben na siya doon, di ba? Na ihayag yung, pero ang ginawa po ni Jonas, hindi po siya sumunod. Ano nangyari po sa kanya? Kinain po siya ng isda, di po ba? Pero andun pa rin po yung habag at biyaya ng Panginoon. Talagang kapag ikaw ay mightily gagamitin ng Lord, ano man ang mangyari, at ikaw po ay nag-repent, andoon po na gagamitin pa rin mightily ikaw sa ubasan ng Panginoon, kagaya ni Jonas, di po ba, na yung nag-disobey siya, pero nandun na sa nag-ista, ayun, di ba, nag-repent po siya, tangyari nga po, inilabas siya ulit, tapos yun na nga, natuloy yung pinaka-plano ng Diyos kay Jonas, nangyari po. Ayan. Basta tandaan po natin na kapag nag-disobey po tayo, kapahamakan ang mangyayari, hindi lang ikaw, kundi pati buo mong pamilya po. Ayan. There is difference between privately struggling, battling, fighting, praying, fasting, and confessing your sins, as opposed to living in sin, enjoying it, hiding it, and getting better at not getting cold. Ayan, yung pagkakaiba po ng privately struggling, battling. Ayan. At saka yung nagka-confess ng sin, di po ba? Na kuminsan, di po ba, na talagang, at saka yung iba naman, at may yung tao naman na yung talagang itinatago niya yung kanyang kasalanan, na nag-i-enjoy siya doon sa kasalanan ginagawa niya, na hindi alam ng mga kasamahan niya o ng pamilya niya. At saka yung tao naman na talagang hindi alam ng tao, yung pala ay nagsastruggle na siya, may laban pala siya. Pero tahimik lang siya nananalangin, nagpapasting na sa Panginoon, na sinasabi lahat sa Lord na gano'n. Pero kagaya natin, hindi alam ng bawat isa sa atin na, kasi pag tayo po kasi mga Kristiyano, di ba, kahit napakaraming laban sa buhay, napakarami pong problema, iba naman natin kinikwento lahat, di po ba, sa mga friend natin. Andoon na ikaw na lang po ang nakakaalam, at saka ang Panginoon. At ang ginagawa mo talaga ay nagpe-pray ka, pinagpe-pray mo, tapos nagpa-fasting ka pa. Hindi lingid ng mga kasamahan mo, di po ba? Siya lang mismo yung nagsastruggle sa nararanasan niya. At yung tao naman na nag-i-enjoy lang doon sa kasalanan na ginagawa niya. Pero itong tao na to na talagang kahit naghihirap ka na, may labang ka na, at talagang inaano lang sa Panginoon, nagpe-pray lang. Alam natin na maganda ang mangyayari sa kanya, di po ba? Ayan, maganda ang mangyayari sa kanya, maganda ang kanyang nabubulol ako, magiging maganda ang outcome niya. Pero dun sa taong nag-enjoy na sa tinatago niyang kasalanan, ayun, ano mong maging outcome po nun? Kapahamakan po. Ayan. Yun po yung pagkakaiba ng yung gumagawa ng tama, yung gumagawa siya ng tama na hindi nakikita ng tao. Yung isa naman ay itinatago at nag-i-enjoy siya sa kasalanan ginagawa niya. Ayan. Next po. Hiding and living in secret sin will make you spiritually unfruitful. The only hope is to bring your sin out of the tent and into the light of truth. Because sabi nga po sa Ecclesiastes 8:11, because the sentence against an evil work is not executed speedily. Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil.
if our sin is not punished right away, we feel as though we can keep on doing it. Ayan. Yun na po mga taong na namumuhay sa may sikretong mga kasalanan, hindi ito nagiging hindi siya, lalo na po sa atin bilang mga lingkod at hindi po siya nagagamit mightily. Ayan, nagiging unfruitful po siya. Hindi po siya lumalago. Ayan. Kaya po talagang ang kailangan ng taong yon, talagang ibigay sa Lord yung kasalanang tinatago niya. Ayan. Tapos, at ihingi mo ito ng tawad po sa Panginoon. Ayan. Baka tayo po, di pa ba, dito po sa May Pao, hindi po natin alam kilala na po natin ang bawat isa sa atin, pero mayroon pa rin pong pagkakataon na hindi mo alam na ginagamit ginagamit mo siya sa church, pero hindi natin alam na mayroon palang kasalanan siyang ginagawa. Alam ko namang dito sa May Paho talagang halag na talaga sa Lord lahat ng ating di po ba talagang andoon na kapag tayo nagkasala, andun talaga na nagre-repent po tayo sa Panginoon. Alam kong andun po tayo sa walang natatagong kasalanan, kundi nabubuhay lang po talaga tayo. Andun po yung nagkakamali tayo, talagang sabi nga po, tao lang po tayo. Pero andun po kagad na nire-repent po natin kaagad sa Lord kasi alam po natin na kapag hindi mo na-repent, mayroong hindi magandang mangyayari sa iyong buhay. At alalahanin mo, hindi lang ikaw, kundi ang buong mong pamilya po. Ayan. At yun naman yung gumagawa naman ng kasalanan, nag-e-enjoy, tuloy-tuloy pa rin siya nabubuhay na ganon. Kasi wala nakakaalam. Hindi niya alam na may katapusan yun. May katapusan. Yung sekreto niya, may katapusan. Alala ko tuloy yung yung nangyari sa akin, yung mister ko. Kasi hindi ko po nahalata siyang kasi ang ginawa niya para hindi ako hindi ko siya mahalata sa ginagawa niyang kasalanan. Tinatago niyang kasalanan. So talagang okay siya, wala siyang pagpapago. Andun pa rin po, talagang maasikaso po kasi siya. Ayan, pag nagluluto siya, nagpe-prepare, ganito. Wala po nagbago sa kanya. Talagang ganun pa rin. Kaya hindi ko po alam na may ginagawa pa siya palang kalokohan o tinatagong kasalanan sa akin. So akala niya hindi ko malalaman. Akala niya hindi malalaman dahil akala niya hindi ko malalaman kasi nga po okay ako, di ba? Parang akala niya hindi ko po malalaman. Pero ang Lord po talagang kahit gaano mo tinatago yung sekreto na yan, ibubunyag po yan. Kaya ayun, ang Lord din po ang gumawa ng kaparaanan para malaman ko na may kasalanan siyang ginagawa. May kasalanan po siyang ginagawa. O ayun. At sa ginawa niya, ayan, talagang kahit kaming mag-ina na walang kasalanan, ibig sabihin, yung sa kasalanan na ginawa niya, ayun, pati kaming mag-ina ay nadamay po. Nadamay po doon sa kasalanan niya. So, ganun po talagang, tandaan po natin talagang, ang Lord talaga, yung kahit mahaba ng panahon na tinatago mo yan, talagang i-expose po talaga ng Lord yan. Kaya ngayon, usapin tungkol sa gobyerno natin, di po ba, yung flood control, parang sa tingin ng bawat mamayang Pilipino natin, parang walang ginagawa. Bakit hindi pa kasi ini-expose yung di po ba, yung ganito, ganyan. Pero may katapusan po yun. Ayan. At mayroong nakalaang kaparusahan doon sa kanila. Next po. Ayan. Secret sins become public scandals. Ayan. On that day, me will say, teka lang po, nag-ano po kasi sa phone ko. Hindi ko mabasa yung buong kasi may Ayan, ito na po. And secret sins become public scandals. On that day, many will say to me, Lord, 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 we will not prophesy in your name and cast out demons in your name
and do many mighty works in your name. And then will declare to them, I never know you. Depart from me, your workers of lawlessness. Sa Matthew 7:22-23. Ayan. Na kung saan, pagdating ng panahon ng araw, bakit sinabi ng Panginoon na, di ba, na sa kanila, ginagamit sila maitinin nila, Lord, bakit hindi sila makakapasok? Bakit hindi raw sila makakapasok? Di po ba? Tapos sabi ng Lord, I never know you. Ang sakit-sakit po no, nang sabihin sa'yo ng Panginoon na napakarami mong ginawa sa church. Ay, ibig sabihin parang ginamit ka, may ginawa ka sa church o sa ministeryo ng pagkatiwala sa'yo. Tapos, pagdating mo doon, ayun, sasabihin ng Lord, hindi kita kilala. Yung pala hindi mo alam na mayroon ka palang bakit sinabi ng Panginoon na hindi kilala? Kasi po, ayun yun, yung mga may tinata, yung hiding sin nga po, di po ba? Ayan. Na talagang may ginawa ka na hindi mo na i-repent sa Lord. Kaya importante po everyday in our life, examine po yung mga inisip natin, yung sinabi natin, yung ginawa natin, o mga lugar na pinupuntahan natin. Di po ba? Kailangan i-check mo po lahat. Nag-isip ka ba ng ganito na hindi ka, na nabigyan natin ng kalungkutan ng Lord? May nasabi ka ba na masakit sa kapwa mo, ganito, ganyan. Kailangan ini-examine po nating mabuti yung sarili natin. Hindi lang yung ginawa mo, kundi pati yung inisip mo, plinano mo yung sinabi mo po. Para po talagang aware po tayo na lahat ng nagawa nating hindi kalooban o against po sa kalooban ng Lord ay naihingi po natin ng tawad po. Sabi nga po dyan sa baba, miracles, signs, wonders, victories, and breakthroughs are no proof that you are right in the standing with the Lord. Kasi kung minsan yung tao kasi na ganun ayan, may naman ginagawa ko ng Lord, ayan, nagiging matagumpay. Ayan, yung mga ginagawa ko, nagiging mga matagumpay. Ayun, nag-pray nga ako, pero yung pinag-pray ko, nakaranas ng mga miracles. Hindi raw po ito, yung mga miracles raw po na nagagawa, ng mga victory, mga breakthroughs, hindi raw po ito proof na ikaw po ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kasi minsan po, di ba, pag ikaw ay successful, nakakagawa ka ng mga, nag-pray ka tapos, nandun yung signs, wonders, miracle. Kung minsan po kasi, di ba, parang umaano sa sarili mo na, parang ando na, nagpa-praise mo yung sarili mo, parang umaano sa puso mo na praise ka, yung nagpa-praise mo yung sarili mo. Dapat po kasi ganun, ang Lord po sa lahat ng mga ginagawa mo tayo sa Panginoon, kung nagtatagumpay po tayo, may mga pagpapala po tayo nakakapag-bless tayo ng mga tao, kung pinagpapray natin na may mga miracle sign, kailangan po talagang, lahat po talaga ay para, ang maitaas lamang po at mabigyan ng kalaguran ay ang ating Panginoon po. Sabi po dun sa back, sooner or later, what's in your tent will become public and it will lead to your destruction. Ay, magiging scandals na nga po. Kagaya nga po yung nangyari sa mister ko, di ba, sa kinatago-tago niyang kasalanan, naging scandal po sa buong pamilya, pa sa Pabregas family, sa buong sa buong clan namin. Kahit sa church ng May Paho, yung gano'n, naging scandals po yun. Hindi po ba? Na talaga pong, pagdating po talaga, andun po talagang, yung ipapahiya, yung ginawa mo talagang, mapapahiya ka po, tapos ginawa mo dahil, mapapahiya ka po. At kung minsan, pero may mga taong gano'n na, pag naranasan nila yan, andun po na, nag-repent po sila, bumabalik po muli sa Panginoon. Pero kawawa po yung mga taong hindi na bumalik. Kagaya po sa nangyari po sa JL Church po May mga maitili noon na ginagamit ang Lord, pero may mga hidden sins po sila ginawa. Nagkaroon po, naging scandal na nga po, naging public na po, nalaman na po ni Kuya Ed, na lahat ng mga leaders ng JL Church. So, yung iba po, imbis na mag-repent, nawala po sila sa Lord. Totally nawala na po sila sa church, sa JL Church. Sana nga, kahit nawala sana sila sa JL, kung talagang nahiya. Siyempre, nahiya po sila, di ba? Nakikita kasi ng tao na nag-preach, nakakagawa ng mga signs, wonders, nag-pray ka na, tapos
Okay lang sana kung yung iba ay pumunta sa ibang church, nag-repent sa Lord, tapos pumunta po sa ibang church para magpatuloy po siya. Pero yung iba po talaga hindi na po. Mayroon naman po sa kanila na bumalik po sila ulit sa Jesus is Lord Church. Ayan. Kaya lang po nag-umpisa muli sila as parang attendee, ganun po yung nangyari. Talagang darating po yung pagkakataon na magkakaroon ng public scandal sa mga taong gumagawa po ng kasalanan po. Next po. Teka, baka maano ko sa oras. Mahaba to hanggang slide 21. Haba pa. Next po. Sabi niyan, one of the reasons the devil wants you to advance in the kingdom while living in sin is so that when you fall, not only your life and reputation will be destroyed, but the lives of all those around you will be adversely affected as well. The more you succeed while living in secret sin, the worse you will harm yourself and hurt others. Ayan, sabi nga po sa Luke 8:17, for nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. Yan po nga po, talagang wala naman po talagang sekreto na, na walang sekreto po talaga ang hindi po nabubunyag. Ayan. At yun talaga naman ang gusto ng kaaway, di po na magpatuloy ka sa sekreto mong kasalanan upang pagdating ng pagkakataon na talagang pag na-public scandals ka, hindi lang ikaw yung yung masisira. Di po ba? Pati yung buong pamilya mo, buong kaangkanan mo. Kagaya sa isang church, di po ba? Kapag may ginawa, lalo na po kapag namumuno isa sa, halimbawa ang pastor po. Di po ba? Na pag talagang doon nagkaroon na ng public scandals po, di po ba? Andun po na hindi lang ikaw, yung pamilya mo ang madadamay sa scandal na yan. Pati buong church ay maaapektuhan. Pati buong church po ay maaapektuhan. Buong church po ay maaapektuhan po. Hindi lang po ikaw. Ayan. Don't wait until you get caught. Don't postpone your repentance until you get arrested. Don't ignore the Holy Spirit by holding on to secret pleasures that will become your lasting pain and embarrassment. You don't need to get fired from your job to get a wake-up call. Ganun po sa mga trabaho. Kita po, diba, sa flood control, di po ba? Ayan, yung iba po, di ba, na nga po, yung mga taong mga politician, di po ba, doon sa mga gumawa talaga ng flood control, kailangan talagang need na po nila talagang mag-repent. Ayan, mag-repent, di po ba? Para po, para wag nang hayaan na, kasi kung minsan, nagsasabi pa, pag sasabihin mo na yung katotohanan, ando naman po, natatakot po kasi sila sa magiging, di ba, sa magiging resulta, pag sila ay, pag halimbawang gano'n, ay gano'n naman talaga ang nangyayari, kasalanan mo o tanggapin mo. Ay, alam naman natin na kapag ikaw ay nag-repent o nagsisika, yung nawala sa'yo, di ba kayang i-restore ng Lord yun? I-restore ka kung talagang totally nag-repent ka, tinalakuran mo yung kasalanan mo ngayon, yung tinago mo kasalanan, sinabi mo talagang ganito, ganyan. Tapos, andoon na halimbawa, nawala ka sa trabaho mo, dahil talagang yun, at tanggapin mo na yun, kasi talagang, ayun na talagang parusa eh. May kaparusahan talaga. Alam na may kaparusahan. Ayan, tanggapin mo. Ayan, at magpatuloy ka na mabuhay. At ang Lord, kayang yung nawala sa'yo, kayang i-restore sa'yo ng mas doble pa doon sa mas doble papang sa work po, kayang palitan ng Lord yung magbigay ulit sa'yo ng trabaho o source of income na mas higit pa doon sa dati mong trabaho o sa dati mong pinagkakakitaan. Kaysa magpatuloy ka sa kasalanan. Kaysa ikaw ay magpatuloy na gumagawa ng kasalanan sa mahabang panahon, tapos pagkakataon, ayun, baka kamatayan na ang baka imbis na magbibigyan ka pang mabuhay, wala na, kamatayan na ang mangyayari. At hindi lang ikaw, pati ang iyong pamilya po. Next po.
Ay, kailangan medyo bilisan ko. Ayan. Ayan, sabi po dyan, confess hidden sins. Ayan. Confession is of sin follows the conviction of the Holy Spirit. Take it to the cross to Jesus. When you have sinned, don't hide from God. Run to Him. See how God will not only cleanse you, but free you from the pull of that forbidden fruit, your secret sin. Sabi nga po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ayan. Sa mga hidden sin po natin, kailangan talagang without the conviction of the Holy Spirit po, hindi po tayo di ba po, andun po na lalo na po sa mga Christian, di ba, andun naman po talaga yung conviction ng Holy Spirit na pagsisihan yung mga kasalanan mong ginagawa, di po ba? Andun po, kuminsan nga po tayo, di ba, pag nawigawa tayong nandun kagad na nag-ano yung Spirit, kasalanan yan, ito, ganyan. Kaya andun po talaga na ano po yung kaya po andun po kagad nagre-repent tayo sa Lord kasi andun po yung conviction of the Holy Spirit. At alam naman po natin na gaano man kalaki ang kasalanan mo, kasi lawak man ng mundo sa daigdigan ng kasalanan, andun po na mas malawak pa doon ang pag-ibig po at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay po. Andun po talagang tapat pa rin po siyang nagpapatawad sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod. Kaya wag tayong matakot. Ayan. Na i-confess, pinapakalaking kasalanan man yan. Ang Lord po ay mapagpatawad. Punong-puno siya ng awa at kabagat po sa kanyang mga anak. Next po. Ayan. Hosting spies po. Ito naman yung hosting spies, yung kay Rahab naman po. Hosting spies, Rahab's city was marked for destruction. She was living in the wrong place at the wrong time because her city was marked for total destruction. Upon hearing rumors about the mighty acts of God in Egypt and then encountering the Hebrew spies, she decided to bring them into her place and host them. She hired them. Ito naman yung host, di ba siya po nagpatuloy dun sa mga host. At ito naman po si Rahab, di ba sabi ko po kanina, alam na niya yung kwento tungkol sa mga Israelite. Ayan. At andun po siyempre alam ni Rahab na kapag malaman ng hari na pinatuloy niya, pag malaman ng hari na nagpatuloy siya ng dalawang spies, anong mangyayari kay Rahab? Di ba po, delikado po, magiging delikado po buhay niya, ipapapatay rin po siya ng hari ng Jericho. Pero pero si Rahab po, hindi po siya natakot doon sa hari. Mas natakot po siya dito sa di ba? Kasi may kaalaman na po siya, may naridinig na po kasi siya. Ayan. About ng mga Israelite. Ayan. Kaya andun po talagang, hindi siya natakot na patuloyin niya yung dalawang spies po at itinago niya. Ayan. So, kaya po, sa ginawa po niya, di ba sabi ko nga po kanina, hindi lang siya ang napagpala, kundi ang buo niyang pamilya. So, ganun din po sa, yung mga taong, anong tawag dito? Kuminsan po kasi, ayan, wag po tayong si Rahab po, nagtago po siya ng yung mga taong wala namang pong kasalanan, di po ba? Pero mayroon pong mga tao naman po na tinatago yung taong nagkasala. May ganun po, di po ba? Ayan. O baka mamaya, kuminsan, halimbawa, sa mga anak po natin, o mga kamag-anak o asawa, nangyayari po yan sa pamilya. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong anak, sa iyong asawa, o sa nanay mo, sa tatay mo, itinago mo siya. Imbis na ibigay mo siya, ayan na para, kasi po ang hirap po talaga namang makulong, di po ba? Ang hirap po talaga. Imbis na mo siya, parang kinonsente mo, ayaw konsentador, naging konsentador ka. Kasi nga, mahal na mahal mo siya, ayaw mo siyang mahirapan. Ganun po din minsan, di po ba? Pero alam mo naman talagang nagkasala, pero tinatago pa. Ganun din sa ano tawag dito? Sa husgado, di po ba? Na yung mga nagpapatotoo ng kasinungalingan, alam mo yung katotohanan, pero binabaliktad mo, tinatago mo, para lang mas save
yung taong yun. Pero, ano po, ay pati ikaw po, sa ginawa mo yun, kahit wala kang kasalanan, sa ginawa mong yun, kadamay ka na rin po doon. Kasama ka na rin po doon. Ayan. Kasama ka na rin po doon sa taong gumawa ng kasalanan. Parang nagkakasala kasi itinatago mo siya. Ayan. May pagkakaiba po 'yon kaysa dito kay Rahab. Itinago to ni Rahab ay yung dalawang spies. Dalawang spies bagamat siya ay mapapahamak kung nalaman ng hari. Pero anong nangyari sa kanya? Hindi po. Dahil mas pinili niya yung kabutihan, mas pinili niya yung tama. It's a matter of choice lang naman, di po ba? It's a matter of choice lang po. Ay si Rahab hindi nagkamali sa kanyang pinili. Mas pinili niyang itago yung mga dalawang spy kaysa ibulugan doon sa hari ng Jericho po. Kaya, ano nangyari po kay Rahab? Dahil sa pag-host niya doon sa spies, siya makasalanan, pero kahit siya ay nabubuhay sa kasalanan po, napagpala po siya. Ayan. Pero next po. Ayan. Pero hindi naman kay Rahab na nagpatuloy siya sa kanyang kasalanan. Siyempre po yung nagrepent na po siya, naging okay na po siya, kaya nga po mula na po sa kanya si Boaz. Kaya nagmula na nga po sa kanya si Boaz eh. Ayan. Lipis, na naging asawa po ni Ruth. Okay. Ayan. Rahab was think that two spies changed her life for the better. She and her family were saved from total destruction. Basahin ko na po kasi di ba naikwento ko na sa Rahab. Rahab went from being a prostitute to being the wife of ayun. Siya ay naging asawa ni Simon. One of the spies he hosted. Doon pala sa isang espiya, naging asawa ni Rahab. She also became the mother of Boaz. Yan nga po ang sinasabi ko sa inyo kanina. Naging mother po siya ni Boaz, who became the father of Obed, who became the father of Jesse, who became the father of King David, and the rest is history. Yun nga po ang nangyayari. Ayan. Di ba dati po naging nabubuhay sa kasalanan si Rahab? Di ba? Pero andoon na, dahil yung tama ang napili niya, pati buhay niya ay napabuti. At naging pagpapala sa kanya yung ginawa niya, di po ba? At nailigtas siya at saka ang buong niyang pamilya. At yung kanyang henerasyon nagmula si King David na naging great king ng Israel. Okay. Next po, bilisan po natin anong slide. Private disciple public rewards. Paul exhorted us, build your spiritual house on Jesus. Christ is as its foundation po. Ayan. Na kung saan po talaga na sa buhay po natin talagang kailangan po talagang ang foundation po natin, di po ba? Sa lahat ng mga as a disciple of God ay ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Di ba parang kasi pag hindi ang Lord ang foundation natin, madaling mawasak. Kagaya